tatlong batas. Merong tinatawag na ceremonial law, merong tinatawag na moral law, and yung batas mismo ng Hudyo bilang bansa, Jewish law. Tatlo po 'yan no sa theology. Dietary law din, di ba? O yung dietary law, doon yun Ceremonial. sa kasali yun sa ceremonial law. Yung ceremonial law nila, maraming ano diyan, yung sa dietary, yung pagkain hindi pagkain ng mga lamang kate, yung mga ganon, yung mga bagay na hindi nila ginagawa kasi kasalanan. So tatlo 'yan. So sa tatlong umiiral na batas nila noon, ulitin ko ano 'yon? Ceremonial law, moral law, and Jewish law. Yung bilang Hudyo sa bansa nila may batas sila. So sa tatlong 'yon, dalawa doon ang hindi na pwede. No, yung ceremonial at yung Jewish law, kasi kung saklaw pa tayo sa batas ng mga Hudyo, edi dapat batas ng Hudyo ang sundin natin ngayon. Pero hindi tayo saklaw sa batas nila, kaya wala na yung pangil yung Jewish law. Sa mga Hintil, walang pangil yon, pati yung ceremonial law, wala ng pangil. Malinaw naman doon sa binasa natin kanina sa Colossus 2, no? 11 hanggang 17. Mayroon pa isang talata niyan sa Exodus 15, ganun din. No, wala nang pangil ang batas nila noon, wala nang kapangyarihan no sa panahon ng mga Kristiyano, no? Ephesians 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanilang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanilang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. No? So, yung mga kautusan na may mga batas at palatuntunan. So, pinawi na yan ni Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus. So, yun po ang mga bagay na hindi na saklaw sa panahon ng mga Kristiyano. Pero yung moral law, Diyos po ang nagbigay niyan, magpawalang hanggan po yan, no? Pinahayag po yan ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 24 na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Matthew 24:35, ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya yung mga utos ng Diyos para sa kabanalan ng tao, yung 10 Commandments, mananatili po yun, pati ng mga propeta. Yan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 22, na 2 utos na lang. No? Yung 10, ginawa niyang 2. Dahil yung 2, yung ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong mga kaaway katulad yung sarili, yun ang katuparan ng kabuuang utos na ibinigay kay Moises. Ibig sabihin yung 10 Commandments at ng mga propeta. No? Moral law po yun. No, yun po yung batas ng Diyos na nagpapabanal sa atin. Yun po ang hindi inalis. Pero yung mga ceremonial law at Jewish law, wala na pong pangil yun sa panahon natin, mga kapatid. Bro Angel? Ayun, so ito. Kay Brother Ricardo Lodivice or Lodivis? Napaka-social lang apelyido niya. Brother Ricardo Lodivice. Bro John Ray, paano yung pag-rosary sa Lent season? Sorrowful ba lahat ng araw hanggang matapos, Brother Angel? Wala namang tuloy lang ang rosary. Wala namang pinagbabawal na rosary, kapatid, no? Kasi devotion 'yan, devotional. That's completely different. Devotional prayer 'yan. Ito naman ay paggunita sa natin na so far wala akong alam na pinagbabawal lang ang rosary, yung buong mga kumpletong mystery na the whole week. So far wala po akong alam na pinagbabawal yan. Hanggang ngayon, everyday, lahat ng mga tao, everyday, walang exemption. Ang pagkakalam ko, walang exemption yan na kahit ano araw. Kasi prayer tayo ngayon, actually kasama yan sa prayer, fasting, and thanksgiving. No? Yung prayer kasama yan, yung pagro-rosary, kapatid. So ituloy-tuloy mo lang ang pagro-rosary, walang pinagbabawal lang simbahan diyan na mag-rosary. Unless ang bawal mag-rosary sa loob ng misa para sa lahat. So sa mga nakikinig ngayon, habang nagmimisa, bawal mag-rosary dahil ang misa is the highest form of worship na yon. Hindi yun, hindi ka dapat mag-rosary. Before the mass, pwede po. No? So for now, wala tayong alam na bawal kayo mag-rosary, puro sorrowful lang. Wala naman pong ganun na turo simbahan, kapatid. Yes, ever since walang ganun. kahit pa Lent season, ano pa rin yung normal pa rin na Kasi takbo ng rosaryo.
prayer yun eh. So, ang kailangan nga ngayon, mag-prayer tayo na mag-prayer because of the Lent season. So, part of the yung batas na simbahan sa Lent season is talagang prayer at saka mag-fasting. Nasa atin yung fasting Pwede yung gawin yun every Friday, the whole Lent, pwede rin yun. Yung iba gusto nila ganun or twice. Nung unang Christianity daw, the whole 40 days. May mga fasting sila na ginagawa na talagang kakaiba. So pwede rin gawin yung kapatid. And the rosary is part of the prayer na gagawin ngayong Quaresma po. Yun po, Bro Jun. Dito, Brother Angel, no, medyo seryoso to. Galing kay Sister Chanda Goandi. Brother John Ray, pa-ask naman po, please, para sa kaibigan ko na hiwalay sa asawa at kasal sa sibil. So, hiwalay siya sa asawa at kasal sa sibil. Kung pwede daw siya magpakasal sa simbahan sa bago niyang partner, Brother Angel. Nag-ano yung LB mo, no? Ang tanong ko, sabi niya, sorrowful lang ba ang gagamitin na mystery? Wala pong ganong sorrowful lamang. Wala pong ganon. Wala pong sinabi na sorrowful lamang ang gagamitin. No, ganun pa rin yung sequence natin. Pag Monday, joyful, Martes, sorrowful, ganon. So, Merkules, glorious, and Huwebes, luminous. So, tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po dahil sa Lenten season Quaresma, dahil Quaresma, sorrowful. Wala pong ganun turo ang simbahan. So, yung tanong niya, bro, sorry, hindi ko masyado nabasa ko kasi yung sumagot Ulitin ko, yung Brother tanong. Angel, Sumagot Sabi ni kasi Sister Chanda Goande, Brother John Ray, pa-ask naman po, please, para sa kaibigan ko na hiwalay sa asawa at kasal sa sibil. Hiwalay ang civil. kaibigan niya sa Civil isang lang po. asawa na kasal sa sibil. Kung pwede daw siya magpakasal sa simbahan sa bago niyang partner. Problema po yan kasi nakarehistro na yan, no? Nakarehistro na sa sa PSA, Philippine Statistic Authority, yung civil ninyo. Kaya nga yung nyo sa gobyerno, valid po yun, yung first marriage nyo. Ang gagawin lang diyan, unless sasabihin sa ni father, kasi hahanapan kayo ni father ng senomar yun eh. Yung pangalawa mo, halimbawa magpapakasal na kayo diretso sa simbahan itong pangalawa, sister, medyo may problema yon kasi sa hanapan kayo ng senomar nyo na talaga single ba kayo. Pag sinabing ay kasal po ako sa ako sino man yon, kasal ako po sa first husband ko sa civil, sasabihin sa'yo pa-annul mo muna yan. Kasi hindi sila pa pwede po. Komplikado yan, yun nga talagang yung pagdating sa marriage talaga no? Maraming babagsak sa atin dyan. Maraming babagsak na tayo kasi nga papalit-palit. Kaya problema talaga. So walang makakahigit talaga although bihira, no? Pag nag-asawa na talaga, wala na sibil-sibil, diretso ng simbahan. Tapos wala na yung palit-palit kasi talaga magulo, gugulo lalo. Kung sa first marriage hindi pa, yung iba second marriage to magsige successful. Walang gano'n na ka-successful na kung first marriage, second marriage, third marriage. Wala nung perfect na tao at perfect couple talaga eh. Ang problema rito yung pagdating dun sa spirituality and morality natin. Katulad niyan, ang daming ganyan kaya, civil sila, hiwalay, gusto magpakasal sa biglang. Ang dami pong ganyan, pero malaking problema yan dahil kailangan nyo munang i-annul yung first marriage niya kanyo. So, ngayon, yung annulment naman, di rin siya ganun kadali. Kailangan tanggap ng judge yun, ng korte na talagang null and void in the first place yung kasal niya sa una. Ano ibig sabihin nun? May grounds for annulment. Although ngayon, ayoko namang masyado yun. Madali na daw ang annulment ngayon, lalo na kung may pera. Sabi na 6 months lang daw yung iba. So, civil lang naman kasi yan, but yes, annulment lang po. Kapatid, hindi siya pwede magpakasal sa simbahan kanyo kung kaibigan niyo yan unless the first marriage was been declared null and void. Yun po, kapatid. Maraming salamat, Brother Angel. Sobrang hina daw yung microphone ko. Check. Medyo humina siya, bro, kanina, pero ngayon okay. Oo, kasi parang Lakas naman, lakas. Kaninang nagsasalita siya, pero okay naman dito ngayon. Okay naman. Sabi kasi ni Brother Joey Espinosa, Brother John Ray, sobrang hina ng inyong microphone.
sana po lakasan ninyo ng kaunti para mabalanse kina Brother Romer, Brother Angel at Brother Jando. Tiningnan ko naman yung mga ano ko dito. Malakas bro, malakas. Hindi humina yung ano mo, audio mo. Baka sa kanila yung Brother Jando, no? Oh, yan. Sa Brother Jando, pinagtanggol ako, kapatid, no? Hanap pa tayo dito, Brother Jando. Brother John Ray, pa-shout out at pasalamatan ko ang tumulong sa simbahan namin para mabili ang ninakaw na gamit. Si Sister Ronadel Sis Ging, Brother Luis Puerto, Sis Vanny Saldivar, ngayon nakabili na mixer at TV. Yan, galing po yan kay Brother Upperboy Mix TV. So, meron pa bang tanong dito? Wait lang ha, tingnan natin ha. Doon sa mga naka-raise ha, namaya na kayo tatawagin pag nakapasok na si Father Darwin. Bro, good PM, pangutana lang ko gisaway aga. Yan na yung kaganina sinagot ko. At sana pagpasok ni Father Darwin, naka-open camera kayo ha. Yung mga tatawagin ko. Hello. I guess, ayun, ito na yung sinagot ni Brother Angel. Okay, so back to you, Brother Jando. No more here. Meron pa pala. Kay Rams GYT. Ask lang po about sa fasting. Kung nakakain po ng karne, ano po ang pwede gawin, Brother Angel? Well, depende sa sitwasyon po yun, no? Kapag hindi nyo naman intention, nakalimutan nyo lang, well, you can always go to confession on Sunday, confess nyo po yun. Kasi talagang ang ano sa atin yan, hindi alam ng maraming tao, very strict ang simbahan talaga dyan. Ngayon, kung nakakain kayo, unintentional, nakalimutan nyo lang, medyo mababaw pa yun, no? Medyo baka pwede pa sa ano yun. Pero mas maganda, lagi ko sinasabi, mas sigurado po tayo kapag nagdududa tayo sa mga ganyang sitwasyon. Naku, alam ko ano pala ngayon. Dami kayang ganon. Nakakalimutan, Friday pala. So, mas sigurado tayo dyan. Ayaw natin magbigay ng ibang mga ano rito, na excuse. Ako lagi ko sinasabi, mas sigurado. Go to confession, sabihin nyo nakakain kayo ng karne. Actually, yung mga ibang ang problema dyan, yung pare. So, at least sinabi nyo na. Yung pare, sasabihin na, okay lang. Sasabihin ng pare natin, okay lang yan, ano lang yan. But at least, ang sa akin lang, siyempre, that's the code of canon law. Hanggang ngayon yun, effective yun. Kaya nga, no meat Friday sa Radio Veritas. Sa Radio Veritas, alam naman natin yun, no? The only Catholic channel in the radio sa buong Pilipinas. Talagang no meat Friday talaga sa kanila. Kasi yan ina-announce yan sa buong Pilipinas dapat sa lahat ng mga Katoliko. No meat Friday. Kasi Code of Canon Law yan, 1250 to 51. So, batas yan. Disobedience of the church yan kapag hindi po kayo hindi po nasunod. And then, much better po, anong gagawin? Go to confession po. I-confess nyo na lang para masigurado tayo, kapatid. Yun po, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Angel, at kay Light Prism. Light Prism. Ba't po ginawa niya na 2 utos, yung dating 10 utos, kahit sabi na walang mababawas o madadagdag sa salita ni God sa Lumang Testamento? Wala namang pagbabawas doon, kapatid. Hindi yun binawas. Actually, yun ang buong kakomplituhan sa lahat ng utos ng Diyos. Ganito, no? Sinimplify di Panginoong Jesucristo kasi maraming mga Hudiyo na tanggap nila yung mga utos ng Diyos pero hindi nila ginagawa. Nakuha mo? Ang daming ibinigay na law sa kanila, hindi naman nila ginagawa. Kaya nga tinatawag sila ng Diyos na mga ulupong, mga masuwayin. Sa Exodo pa nga lang, doon pa lang sa Exodo nila, sabi na Panginoong Diyos kay Moises, samahan mo sila kasi kung ako ang sasama sa kanila, baka mapatay ko sila sa katigasan ng kanilang ulo. So, ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng direktiba, hindi naman nila sinusunod. No, hindi nila sinusunod. So, yun ang doon, si Panginoong Jesucristo, hindi yun pagkukulang o pagdadagdag. Yun ay to simplify sa lahat ng utos ng Diyos. Kung sa bagay yung
para hindi na sila mahirapan ba na, halimbawa, yung 10 utos, alin ba yung unang utos, alin yung pangalawa, para hindi ka na mahirapan sa 10 utos, gawin na lang nating dalawa. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong mga kaaway. Kasi kung ang pag-ibig mo sa Diyos ay talagang tunay, lahat ng 10 utos, kapatid, hindi mo nilabag. Yun po ang point doon, no? Basahin na nga lang natin yung sa Matthew 22:36-40. Yun ang point ni Panginoong Jesucristo dyan, no? Hindi niya dinagdagan yun o binawasan. Sinimplify para mas madaling umepekto doon sa mga inutusan ng Diyos na gawin. Tayo, para hindi na tayo mahirapan, ano ba yung unang utos? Ito, 10 utos yun. Halimbawa, 10 utos. Alin doon ang susundin ko? Alin doon ang talagang, ang sabaga, kasi dapat lahat sundin eh. Kung ba hindi mo makalimutan, no? O para hindi mo na siya makalimutan, isahin mo na lang. Ibigin ang Diyos bago ang lahat. O pag-ibig mo sa Diyos, lahat ng 10 utos, hindi mo lalabagin yun. Kasi ang paglabag ay kasalanan sa Diyos. So yan ang point doon, kapatid, no? Bakit ginawang dalawa ni Panginoong Jesucristo? To simplify. Brother Jandre, Yes, Brother Jando. Oo. nagtaka siya ba't daw ginawang dalawa? Mm-mm. Kay Apostol Pablo, isa na lang. isa na lang eh. Kay Pablo, isa na lang talaga Mm-mm. sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Oo. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, Pero, pag ginawa mo lang yan, Lahat natupad na ng mo na utos. lahat. Wala ka nang tawag nilabag. nun, ano niya, buod pero in other words, malawak pa rin yan. Kasi kahit tandaan mo, ang daming mga batas niyan hanggang sa huli-huli yan, hanggang kapal ng Biblia, so New Testament. In other words, buod, malawak siya. Kahit sabihin mo, ibigin mo ang Diyos ng buong kaya nga may buong lakas, buong pag-ibig. Ibig sabihin, susuriin mo kung paano mo siya iibigin pa rin. Okay? Sinabi niya, ibigin mo rin ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, yung pag-ibig sa kapwa, paano? So kaya nga may paliwanag naman si Jesus. Kaya kung ano man ang ginawa nyo rito sa maliit na to, ginawa nyo sa akin. Nandun yung paliwanag eh. So wag tayo masyado mag-ano rin dun po, no, sa mga nagtatanong. Kasi malawak pa rin yun. Kaya nga buod summary. But yung mismong kabuuan ng utos, nasa Biblia pa rin. Ang dami kaya niyan. Magpasakop sa ganito, galangin mo yung ama't ina. Huwag kang magsama na salita ng sa Diyos naman, kailangan magsimba, kaya napakaraming pagdating sa Diyos. Yung commandments 1 to 3, napakalawak pa rin ngayon nun. Yung 1 to 3 na yun, na commandments number 1, 2, and 3. Ibig sabihin, inano ni Jesus yun, kasi nga, hindi naman niya ma-explain lahat yun. During that time, nakausap niya yung mga Pariseo. So, ang logic doon is, summary yun, but yung mismong utos nung tungkol doon sa Diyos, malawak pa rin yun. Kaya nga, may sin of omission din, may kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. So malawak pa rin yun. Ibig sabihin, yung buod pong yun, ngayon saliksikin natin. Ano yung tungkol dito sa Diyos? Kasalanan ko. Ano yung tungkol kasalanan ko sa kapwa naman? So yun po, ano yung din natin yun, no? Pero sinamarize na lang nila yun kasi nandun lahat. Kaya yung iba, ang nangyayari ay sumampalataya na basa. Ay sumampalataya na lang ako, wala nang works. Pagdating sa kabila, ang sampalataya walang gawa pa tayo, doon pinaliwanag. So in other words po, this is just a summary, yung kabuuan. But yung kabuuan nandun pa rin. Nandun pa rin sa kasulatan hanggang sa pinalawak pa nga ni Apostol Pablo yon, ni Apostol Santiago, ito yung gagawin nyo, Apostol Pedro, pagtaas ng pananampalataya, gawin nyo to, gawin nyo doon. So summary lang po yan. Baka naman sabihin, okay, mahal ko na yung Diyos, tapos mahal ko kapwa ko, tapos na yun. Hindi po ganun kadali yun. So saliksikin mo pa rin, paano mo mahalin ng Diyos, paano mahalin, kailangan, sabi nga ni Jesus siya mismo ganon, tinutupad mo yung 10 utos, may kulang pa nga, sabi ni Jesus, kulang pa. Pero mo, ang kasalanan nung mayaman na yun, actually, pigil na yun, wala siyang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, kasi batas ni Moises lahat, mga 10 utos. Tinutupad niya. Ano sabi ni Jesus? Galing sa bibig ni Jesus, kulang pa. Ano pa yung kulang na yun? Pag-ibig sa kapwa.
Ano yun? Ibenta mo yung ari-arian mo, ipamigay mo sa kapwa. So malawak siya. No? So kailangan pa rin ano yun natin yun, mga kapatid, brothers and sisters. Kaya sabi ko, the fullness of the truth is in the church. Kasi dito may Eucharist. Yung pag-ibig sa Diyos naman yun, yung pagsamba, tamang pagsamba. Sa iba, wala nang Eucharist. Delikado rin yun. Mahal ko lang ang Diyos. Walang Eucharist ka. Patay to, patay ka dun. Kasi sabi niya, pag hindi ka kumain ng aking laman at dugo, hindi ka mabubuhay ng walang buhay na walang hanggan. So lawakin din po natin. Ibig sabihin nun, sinamarize ni Lord, tapos tayo po isasaliksikin natin later on, pinapaliwanag naman kung paano ibigin ng Diyos at kung paano ibigin ang kapwa natin. Yun po, Bro Junray, dagdag lang. Yes, so ang pinaka-point doon kapatid, hindi yun dagdag, hindi yun kulang, no? Kasi kung titingnan kasi natin yung passage ng nasabing talata, ang tanong kasi doon is, ano ang pinakadakilang utos? Yun kasi ang konteksto noon, kaya sinagot ni Panginoong Jesucristo, alin yung pinakadakila? Dalawa na lang. Basahin na lang natin, ano? Sa Matthew 22, 36 to 40, ang tanong kasi sa kanya, Guro, alin baga sa dakilang utos sa kautusan? No, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? The greatest. Ibig sabihin, para bang may may bigat yung utos ng Diyos. Kaya ang sagot ni Panginoong Jesucristo, ito. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunang utos. So the greatest. Kasi lahat kasi yan, marami kasing utos. So mayroong the greatest, no? Ang pangalawa, katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ng mga propeta. So, summary nga kapatid, no? Summary of all the laws of God. No, na ang dami kasi noon eh. Ang dami noon. Kaya para ang mga Hudiyo malabagin kasi sa utos, kaya sinimplified ang Panginoong Jesucristo para madali inyong masunod. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Pero tama si Brother Angel na hindi porket inibig mo na ang Diyos, manampalataya ka na lamang. Hindi, ganun. Kinakailangan mong suriin ano yung pinakabuod. No? Yun yung binasa di Brother Jan doon na pag-ibig. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa Diyos, inibig mo ang Diyos, kinakailangan mong alamin kung ano talaga yung utos ng Diyos. Hindi dahil nag-utos lang siya. Ano yung pinakabuod ng utos? So, yun po kapatid, hindi pagdadagdag ang dalawang utos, pagpapalinaw lang yun ng Panginoong Jesucristo. Na pinakabuod kasi ang pinakadakila kasi ang tanong alin sa utos ang pinakadakila. So dalawa lang, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kaaway. Dahil yun ang katuparan sa lahat ng utos na ibinigay kay Moises at sa mga propeta. Wala pa ba si Father Darwin, Brother Jando? Kung tinan ko muna, mukhang wala pa eh. Wala Double pa check rin, lang ano? na. Sige, Double check lang. Andyan na, andyan na. Ayan na pala, sige. Okay, let's get ready na. Nandyan na si Father Darwin Gitgano. Okay, sa mga naka-raise hand dyan. Oh, get ready na kayo. Dahil ito na si Father Darwin. Okay, so Brother Darwin, hello, good evening. Hello, magandang gabi, Brother Chando, Ayun. at sa mga kasamahan natin ngayong gabi. Brother Okay. Chando, simulan Okay. na natin. Simulan si Tonton Balugo. Tonton Balugo, good evening. Magandang gabi po, Father Darwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. So may unang katanungan ko po, Father Darwin, is nag-rosaryo po ako palagi using Halo app. Okay lang po ba na gagamitin ko yan na Okay lang. app sa cellphone? Okay lang, kapatid. Kasi feeling ko parang istorbo lang para sa akin. Lalo-lalo kapag wala kang kasama, di ba? Yes po. Okay lang sila si Cardinal Tagle, nandyan, di ba? Yung Yes, mga
mga obispo, no? Ginagamit na natin yung social media to inspire, to encourage, to pray, no? To promote devotion, di ba? Kung ginagamit itong social media sa mga kablastugan ng iba, so gamitin din ito natin to promote our devotion, kapatid. Okay, second Ikaw? question. Pangalawa kong katanungan, Father Darwin. Minsan po, Father, na ano po ako na hindi ako masyado na nakatulog ng maayos because na marami po akong iniisip na bagay like kung anong atraso ko po dati. So for example lang po is meron ako, yung girlfriend ko na lagi lang ako sinisisi na ako ang dahilan kung bakit yung ganon. Paano ko po siya ma-overcome na ganon na parang depression ba yun ang tawag? Mm. Mm-mm. Dahil, So, unang-una, yung memory natin, lalo-lalo yung mga negative memory natin, di ba? So, ito pong apat, no? Una, atakehin tayo. May spiritual harassment sa itong apat na aspeto sa atin. Una, yung emotion natin. Pwede atatakihin tayo ng mga negative emotion. So, natural nung problema, pero pwede sasakyan niya. Pangalawa, yung imagination natin. Mag-overthink tayo. Pangatlo, yung memory natin. Mga trauma natin, mga negative experiences, pabalik-balik yun, di ba? And then, dahil doon, ma-weaken yung will mo. No? And then will lead you to depression and anxiety. So, wala namang taon na walang negatibong memory, di ba? Karanasan, mga negative na mga karanasan, di ba? Lahat naman tayo. So, anong gawin natin? Let us consecrate our mind to the Lord. Yan ang ebanghelyo natin ngayon. Kahit si Kristo ay hindi naka-avoid sa tukso ng demonyo, di ba? So may spiritual harassment talaga tayo. Kailan yan nagsimula? Nung tayo ay nabinyagan. Doon nagsimula ang spiritual warfare natin, kapatid. So anong gawin natin? Let us offer our crosses to the Lord. Our negative experiences, mga negatibo na naranasan natin, i-offer natin sa Panginoon. Bring your cross, bring your problem, bring your trauma at the foot of the cross of Jesus. And your trauma will lead us. When you bring your cross at the foot of the cross of Jesus, bro, your uh, negative and traumatic experience will lead us to inspiration. Dahil yung karanasan ni Kristo, traumatic din yon. Just imagine, anak siya ng Diyos at yun ang naranasan niya. Grabe yung kahihiyan niya. No? Humiliation niya, grabe. So when we bring our own humiliation to the Lord, we are consoled. Not only consoled, but inspired. Not only inspired, but sanctified. So, lahat ng mga negatibong nangyari sa atin, bro, bring it at the foot of the cross of Jesus. And only Jesus can console you. Yeah, isipin mo, siya anak ng Diyos at nakaranas ng ganito. Great humiliation, great torture, at yung mga little humiliation natin, little torture natin, when we bring it to the Lord, sasabihin natin, 1/4 lang pala, ang cute ng problema ko, Lord. Pero sa'yo, ang bigat, no? When we bring our traumas, our negative memories at the foot of the cross, we will be consoled, bro. Don't focus on your pain. Don't focus on your suffering. Bring your pain, rather, bring your pain, bring your suffering to Jesus. And Jesus will console us. So, continue to contemplate the suffering Jesus. Kaya nga, yung 40 days, we focus our eyes, we focus our mind to the passion of Jesus. Because the passion of Jesus will lead us to great consolation po. So, ah, kapag magfo-focus ka sa problema mo, sa mga taong negatibo, ano mangyari sa'yo? It will lead you to depression. But when you focus on Jesus and bring your cross, bring your problem, bring your negativity to Jesus, it will lead us to consolation, bro. Siya lang makakonsol sa atin, wala nang iba. Wala na talaga yung iba. Bro, um,
Last ko po, Father, is minsan po, Father, na napanaginipan ko po yung ano na may babae na lumalapit sa akin na hinahalikan pa ako, and then parang kumbaga na may sexual harassment na Mm. sa akin. Yun kasi ang dahilan na hindi ako nakapag-concentrate sa pagtulog. Sometimes na lagi akong nagyayan doon sa school, kahit Mm. kahit Mm. Catholic school po yung pinasukan ko, lagi lang akong ganun, laging Mm. ko yung ano, tapos Mm. Mm. paano ko po siya malalabanan, Father? Mm. Dahil iyon na makita ko yung ma-imagine ko lagi yung babae na laging tumatanday sa akin every time na umiiga lang ako kahit wala akong ginawa dito sa bahay. So, Mm. paano ko siya malalabanan? Oo nga, consecrate your mind to the Lord. Every time papasok yun sa isip mo, I cast out the spirit of unclean thoughts and I consecrate my mind to the Father, to the most holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Consecrate my mind to the Immaculate Heart of Mary, Immaculate Heart of Mama Mary. So continue praying, bro, and then continue to contemplate the Rosary, especially the Holy Rosary, bro. It will lead us to purification. It will lead us to sanctification. Continue to pray, bro. Makatulong sa atin ang Panginoon lang. And then go to the sacrament to receive the grace. It is the strength of the Lord, no? The grace being bestowed upon us, yung biyaya talaga, no? Grasya. Kailangan natin yon. Kung tayo lang, mag-rely tayo, dependent tayo sa sarili nating lakas, hindi kaya natin yan. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kanya, magsamba ka lagi. Magbasa ka ng mga aklat na maka-inspire sa'yo. No? Huwag kang manood ng mga maka-inspire sa iyong kalaswaan. No? Magbasa ka, manood ka ng mga bagay na maka-purify sa atin. Magbasa ka ng Lives of Saints. Makatulong yun sa atin, kapatid. Ah, so, salamat po, Father God bless, Darwin. Brother Tonton. Taga saan ka, bro? Brother Ton? Actually, Father, nakatira po ako ngayon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ipil. Yes God po, bless, bro, Father. God bless, bro. Salamat po, Father. Okay, bless thank po. you sa iyo, Brother Tonton Balugo. Okay, move naman tayo ngayon sa next na tatanong naman, si Alfads. Alfads, walang audio. Wait lang ha. Alfads, walang audio. Please join audio. Hindi ko ma-unmute si Alfads kasi walang audio. Oh, okay. Paki-join audio po, Alfads. Dali ko yung tatawagin ko. Wait lang ha. Alfads, please join audio. Sige, hindi kita muna tawagin. Mag-join audio ka muna. Wala kang audio, naka-X. Mag-join audio ka para ma-unmute kita. Okay, ating ibigay kay Ella G. Ella G, good evening. Ella G, good evening, unmute. Sister, unmute. Ella G. Alfads, mag-join audio ka, Alfads. Go Good ahead. evening. Father Good Darwin evening. kasi po, blessed evening po. Father Darwin kasi po, ikakasal kami, nagparehistro po kami sa simbahan namin dito dahil merong kasalang parokya po. Ang problema, yung baptismal ng tong kakasalan ko po ay nasa Iloilo, bali padala na po kami ng request. Kaso po hindi pa natatanggap. Yung sa akin po, nasa naman, yung profile ko naman po nasa Digos. Yun po. Nagpadala rin po ako ng request doon. So, hindi po Hindi pa namin na. alam kung Wala na-receive kayong na po contact yung sa request Wala namin kayong kasi contact sa parokya?
Yung sa Iloilo po wala kasi hindi namin ano kung bukas kung ano pa ba siya, kung ano pa ba siya, hindi pa ba siya lumipat or ano, hindi po namin kasi alam, eh, dahil walang maano yung kamag-anak niya po na ano, na malapit sa kanila. So hindi wala po mapagtanungan. Pero alam niya Tapos yung saan sa siya nabautismuhan. alam po niya dun sa simbahan na pinakita niya po sa'kin yung birth ay yung baptismal niya. I-search nyo yung contact number Nakalagay po para sa i-contact mo yung hinahanap po i-search nyo namin sa yung Facebook i-search pero nyo wala po yung silang page. walang page sa ano. Hmm. Tapos tinry po namin tawagan yung mga number na nakita namin na ano na yung diocese sa Iloilo, hindi naman po matawagan. Kahit sa Kaya Diocese nanghihingi of na lang po ako Iloilo. ng Ay, tulong. nandito naman si ano. Taga Opo. Iloilo si Aljan, di ba? Bro? Wala si Aljan ngayon. O i-contact mo lang si Aljan para Ma ma Diyan si Brother Romel. nandito bukid nun yun si Brother Romel. Hindi, Romel pa, Father. Romel. Brother Romel. Nandito yung may kaibigan tayo sa Iloilo, kapatid. Pwede natin ma-communicate sila doon. Brother Aljan, siguro makatulong sila sa iyo, kapatid. Brother Jando, ah, ikaw na mag-communicate sa kanila para matulungan natin yung parokya para makita doon yung kanilang mga birth certificate, baptismal certificate or confirmation. Kapatid, Opo. Kasi sige, po i-contact ano, mo eh, lang si Aljan, magse-seminar ha? na po kami sa March. So, kung hindi man ngayon, may ano pa man, ibang araw pa naman. May regular schedule naman every week eh. Hindi man kailangan na masali ka agad sa mass waiting. At i-communicate mo lang, may kasamahan tayo sa Iloilo, kapatid. Parang matuntun yung parokya. So, ano yung ibang tanong mo, kapatid? Saka sino po yung pwede lang imbitahin kasi sa pamilya po. Kasi Bitahin sa po ano? ano, dalawa lang po ang kasal sa simbahan, eh. Bale yung sister ko po tsaka yung kuya ko, yung the rest po nun, hindi po mga ano, kasal sa Dalawa lang. simbahan. Puro religion. Hindi ko naintindihan yung tanong mo. Yung pwede pong yung sa pamilya po, bawa kapatid ko, kasi nasa Bukidnon po yung mother ko, And then, bali hindi po siguro siya makakapunta. kung Tapos, makapunta sila, the best. Pero kung hindi dahil naman, gusto ko nga sana may parents ako. invitahin mo. Kung hindi sila makapunta, tuloy naman yung 5 lang yung requirement sa kasal. Kayong dalawa, ninong at ninang at pari. Kung nandyan sila, makapunta, the best. Kung hindi naman, pero ang importante, ikaw ang pupunta. Hindi matuloy kapag hindi ka pupunta. Kahit wala yung nanay tatay mo, basta ma-comply mo yung requirement. Mapatuloy yung kasal. Kapatid, Kailangan po kasal sa simbahan or kahit hindi po kasal sa simbahan. dapat kasal sa simbahan, dapat. Yung kasal sa simbahan, automatic kasal din yun sa government. Mm. Mas mabuti yung unang milagro ni Cristo nangyari sa kasal sa Cana, kapatid. Yeah, congratulations ha, in advance. Yeah, contact si Brother Thank you Aljan po. ha. Ila, contact si Brother Aljan para Okay. matulungan Ano na kayo. po, Communicate ka lang ni Brother hindi ko na Jando. lang po yung Facebook niya. Okay ha? Sige po, Yeah, thank you. advance best wishes sa iyo. God bless, kapatid. Thank you po. okay, thank Meron you na po sa... ako isa pa. sige, Kasi, go ahead. kasi gumamit po ako ng ano, yung libro po ni Father Sikia. Tapos, yung type masakit yung ulo ko. Tapos, nilalagnat po yung pusa ko. Ginamit ko po siya. Tapos, kinabukasan po, nawala na yung sakit ng ulo ko din. Yung pusa ko gumaling na. Sabi ko, powerful po na talaga tong ano, yung prayer po dito Mm-mm. sa libro po ni Father Sikia. Ang ano po, meron po akong ginamit dito na nag-pray po ako para sa ibang tao.
Kaso para pong uminit yung katawan ko. Di ko po alam Oh, kung anong, magpakasal ka muna, parang kapatid, ah. pinapatigil ako magdasal. Una, magpakasal ka muna, ha? Okay, ha? Hindi. Bali, hindi pa po ako pwede Hindi gumamit naman nito. magdasal, pero mas mabuti na makasal ka talaga. Pinaka the best. Okay, ha? And then, practice cares, kapatid. And then, pinakamabisa yung makasal ka talaga. No? Hindi naman yan magic. And then, makatulong yung Ayan. nasa ah, nasa state of grace, kapatid. Okay? Thank you po. Sige. Okay God po. bless, kapatid, Antay ko ha? lang po yung message. Antay ko Mm-mm. lang po yung message Ni ni Brother Brother John Jan mo. sa na po. WhatsApp. Sige, Sister Ella. God bless po. God bless po. Okay. Thank you, Sister Ella G. And then move naman ako ngayon sa next naman tatanong naman si Alfads. Alfads, good evening. Click unmute. Good evening po, Father. Good evening, Good Brother evening, Jando. Sister Ay, nakabahan Alphaz. ako. Relax ka Kinabahan lang, ako. kapatid. Pero, Sa wakas nakapasok din. before Sister Alphaz, no? Brother Jando, Okay, walang Father. papasok ng mga ibang sekta, no? Ha? Wala nang pumasok ng mga ibang sekta, no? Naghahanap nga ako dito. Baka sakali may gusto pumasok. Sige, Sister Alphaz. Magandang gabi Father, sa'yo. magandang gabi po. Tanong ko lang po ba, kasi yung anak ko kasi 18 years old na siya. Mm-mm. Tapos may anak na din siya. Ngayon, gusto ko siyang ipakasal sa kalibin niya kasi nagsasama na sila. Mm-mm. Yung lalaki is 21 years old. Ang problema kasi, gusto ko silang ipakasal, kaso sila naman ang ayaw. Kasi Mm-mm. kasi yung anak ko, 18, ay gusto pa siya gusto niya. Tinanong ko kasi sabi ko, 18, magpakasal babae? kayo na. Opo, 18 pa yung Mm. anak kong babae. Ngayon, And then gusto ko yung... silang ipakasal kasi nagli-live-in na sila. Sabi ko, ayaw ko naman Meron na silang anak? Then? mayroon na pong anak, 4 months. Oh. Kaya ang gusto ko, kasi ang gusto ko magpakasal sila. Ang problema kasi sila ang ayaw. So kaya, kasi ang gusto ng anak ko, tsaka na daw siya magpakasal kung pagkatapos na daw makagraduate na daw siya ng college. Sabi ko naman, kung ganun, maghiwalay muna kayo. Kasi ayoko naman, kasi alam ko yun, sitwasyon. Sabi ko, walay mo na kayo. Ang sabi naman niya, hindi daw sila maghiwalay. Kung ganun, sabi ko, magpakasal na lang kayo. Sabi niya, wala pa daw pera. Sabi ko, hindi naman yung problema. Sabi ko, kahit simple lang ng kasal, walang problema. Sabi ko, Unang-una, nandito naman kami. sis, bago mo i-invite, mas mabuti na makatikais muna, no? Minsan ay ang invitation ang nauna eh. Yung katikism ang pinaka-importante. So mas mabuti na bago natin maimbitahan yung mahal mo sa maganda man yung intention mo, di ba? So mas mabuti na hinog yung decision nila. Kung wala yung full consent, ground for annulment din yan, di ba? Una, Oo nga po. pinakailangan na makatikay sila. Katikas nyo using the CCC. Marami naman doon. Oo. And then, Oo. naturuan ba sila? Nakatikize mo ba sila? Pinaintindi ko pa konti-konti po. Hindi ko naman sila kasi Patuloy sabi lang ko naman, magkatikize. Patuloy lang oo. magkatikize, kapatid. Mas mabuti galing sa kanila yung desisyon. Maganda naman yung intention Oo, mo. yun na nga. Pero pinaka-importante galing sa kanila. Patuloy lang Yun magkatikize, na nga po, kapatid. Father. Kaso kaya sinabi ko sa kanya, paano yun na kung hindi natin alam kung anong mangyari sa buhay natin. Hindi naman tayo habang buhay dito. Kung may mangyari, paano yun? Haharap tayo nun sa Diyos. Ayoko naman, sabi ko, gusto ko naman, ako makasalanan ako na ina, pero gusto ko naman na hindi kayo gumaya sa akin na makasalanan or ano. Sabi ko naman, tayo tawag doon, sa iyo sa Diyos, lulapit tayo sa Diyos, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, mag-aral, tapusin nga lang daw. Sabi ko, sige, wala akong magagawa. Kasi ang plano ko sana, magpakasal sila ng sa May. Sabi ko, sige, giniready ko na yung nila, papel. Yun na. Sabi Maganda na yun. ako Maganda kasi, yung
maganda yung ginagawa mo, pero mas maganda nga galing sa kanilang puso yung pagpakasal. And then, patuloy na mag-catechize, kapatid. Dapat sila ang mag-decide, hindi ikaw. Oo. And At then, saka ano, patuloy lang para lang, mag-catechize. Oo. Wag kang titigil na mag-catechize, ha? oo And nga, then, yun ang pinipray ko nga yung lagi sa ano una, eh, yung kapatid, sa, ang mag-decide, hindi ikaw. Sila talaga. yun na, Patuloy oo. ka lang mag-catechize, ha? Maganda talaga. Maganda yung intention Oo, mo. inano Pero ko nga yan, Father. sila dapat ang mag-decide, hindi ikaw. Dahil Oo, sa yun na nga kasal, kasi, kailangan may full oo, consent, ha? oo nga, Kung kayo. ipakasal mo without full consent, hindi valid yun. Hindi valid Yun yun. na, kasi ako nag-decide, sabi ko magpakasal kayo sa May. Sabi ko, pupunta ako dyan kasi nasa Leyte sila. Sabi ko, papunta ako sa May. So Saan ka ngayon, magpakasal kayo kapatid? nga. Dyan ako sa Bohol lang, Father. Tapos Sa nagtrabaho po Bohol. ako. Mm-mm. Tapos sabi ko, puntahan kita sa May. Tapos pakasal kayo, sabi. Mm-mm. Para naman ako, nag-oo naman sila, nag-oo. Kaya tinawagan ko siya ulit. Sabi ko, na, Mm-mm. ano ba talaga? Gusto ko kasi Mm. yung sila mag-decide, sabi Nag-decide. ko. Kasi parang naging ano na ako, nagdidima na ako o ganun. Sabi ko parang mali. Sabi ko sa kanya, tumawag ako ulit. Sabi ko na, gusto ko ikaw mismo, ano ba talaga ang gusto mo? Kasi Mm-mm. ginawa ko naman to lahat, pinaintindi ko naman sa inyo. Kayong Mm-mm. dalawa, kinausap ko pati yung lalaki. Sabi ko may anak na kayo. Sabi ko magsimba kayo, magrosary kayo, anuhin mo, lalapit kayo, sabi ko sa kanila. Ay Mm-mm. ako hindi naman ako kaya sabi, ma, pwede ba tatapusin ko muna mag-graduate? Sabi ko, nak, matagal pa yun na. Mm-mm. 4 years, magsa-start ka pa lang ng college. Tapos Mm-mm. kung ganun, pwede naman kayo parang makaiwas sa kasalanan, pwede kayo maghiwalay Mm-mm. muna, punta Oh. ka sa Manila, sabi Mm-mm. ko. Mm-mm. Punta ka na Mm-mm. lang sa Manila, dalhin mo yung anak mo, magsama kayo ng papa Mm-mm. mo. Mm-mm. Kasi para makaiwas. Sabi naman niya, ma, ayaw namin maghiwalay. Kaya sabi ko Mm-mm. na, kung ganun, o kung ayaw mong maghiwalay, sige Mm-mm. pag-isipan niyo yung kasi maganda naman, hindi naman masama, magpakasal kayo. Gusto ko yung, kayo Mm-mm. mismo, sabi ko, yung, Mag-decide. ma, so sabi ko naman, yung gastos, hindi naman yun importante. Kaya sabi ko, gusto niyo ba pala bongga? Sabi ko ganun, gusto niyo Mm. bongga. Sabi ko, importante lang naman yung blessing ng pare. Sabi ko Totoo, si Diyos totoo. nga, yung maganda yung magsama kayo na wala nang iisipin. Mm-mm. Harap Totoo. tayo si Diyos. Anong oras tayo kunin ng Diyos? At least, hindi na, ano na tayo, panatag na tayo yung sarili natin. Sabi ko, may anak na kayo. Maganda 'yon. Patuloy lang na Oo. Yun na mag-evangelize. nga, Maganda lagi ko yung na lang ano mo. siyang pinipray ko lagi sa yung kay Father, yung, eto Father, mayroon ako Patuloy lang, din. kapatid, patuloy Oo. lang. Maganda At yung saka, ginagawa mo. At saka yung Father, yung talaga yung pangalawa kong tanong, kasi yung apo ko, yung anak nila, bininyagan sa IPI, yung Iglesia ni, ano ba yun? IFI? Ah, IFI? Oo, kaya Aglipay. sabi ko, bakit? Oo, Aglipay po. Sabi Bakit sa ko, bautismo ng na, Aglipay? yun na, kasi yung asawa ko kasi, Mm. malapit yung Aglipay? ano nila, Kapilya Aglipay. Hindi po Katoliko po siya, sa ngalan lang po. Kaya sabi ko na, Oo. paano kayo, pabinyagan niyo yan doon sa sa Katoliko, wag sa IFI, sabi ko. Mm. Sabi niya gusto ni Papa na sa sabi ko bakit? Nak, pareho lang naman. Sabi ko, alam mo ba nak, makasala tayo niyan kasi IFI, Katoliko tayo. Sabi ko, Mm. eh, gusto talaga ng nila, yung asawa ko na doon. Kaya sabi ko, wala akong magawa, ay malayo ako. Kaya sabi ko, wala akong boses, hindi naman talaga siya Pero yung makikinig sa akin. kapatid, yung IFI pala, tinatanggap din yun yung Trinitarian formula. So okay lang yan, Father, or kasi ang plano ko, pabinyagan ko sa Katoliko pag Kung if ever Trinitarian papayag sila formula, hindi na magkasalan. bibinyagan. Kung Trinitarian formula. Okay.
pero hindi ko alam kasi sa ano lang yun, sa baryo nila sa Leyte. Kaya Mm-mm. hindi ko alam kung anong klaseng binyag mayroon sila. Mm-mm. Oo, Nandyan oo. yan sa baptismal certificate, kapatid. Oo. Mm. Sige, titingnan ko lang. Itanong mo na lang. Hindi kung Okay, gusto sige, mo, Father. i-consult mo sa pari mo kung may conditional Oo. baptism. May tinatawag na conditional baptism eh. Oh, Conditional baptism, if you are not baptized, I baptize you in the name of the Father. Kung nagdududa ka na invalid yung bautismo nila, oo. pwede conditional baptism. Mm-mm. Sige, Father. Ayun lang Sige, po, Father. Father. Maraming salamat po sa inyo, God Bro Jando. bless Sa inyo po. lahat. God bless po, Father. Thank you very much. Sige po. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Alfads. Ayan, no? So, dito naman tayo sa next naman. Restituto Baay, Mary Jane Perez, and Bro Dons Taiwan. Paki-open po yung camera. Jones Valledor. Ayun, nagbukas si Brother Restituto. Go ahead, Brother Restituto Baay. God bless you Magandang to. po, Pader. Ay, magandang gabi. Brother Restituto. Magandang gabi rin. Yan, direct to the point na lang tanong bro para maka-entertain tayo sa iba. Go ahead, bro. Gabi rin sa lahat. Pader, Wala-wala yung signal mo bro. ang tanong ko, Sige. wala, di ano pa ba? Okay, sige. Okay na. Patuloy bro. Ang ano ko, Pader, sa aming diocese, 10 ang binuksan na holy door. Pwede na ba yung isa lang ang binuksan namin? Pwede. Pwede kapatid. So, kung doon lang kami papasok palagi. Yes, pwede. Pinakamalapit. Okay. Pinakamalapit yung diocese Kaya namin. nga may mga parokya para pinakamalapit na lugar o parokya na may holy door, pwede tayo kung isa lang yung bubuksan. So yung mga mahihirap hindi makapunta sa ibang lugar. So kaya nga dito sa atin 7 sa Diocese of Tagbilaran. Sa Cebu ay marami para walang rason na hindi tayo maka-enjoy sa plenary indulgence, kapatid. Okay, salamat, Pader. God bless, Restituto. Salamat. God bless din sa inyo, Pader. God bless, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto. Pangalawa, Pader. Okay, Ano ba? go ahead. Pangalawa pa. Pangalawa. Sige, bro. Wala yung signal ni bro. Brother Restituto. Itong pangalawa. Go ahead, bro. Go ahead. Bro, nawala. Sige, bro. Yung ibang sikta, Pader, ba? Mm-mm. Yung mga palagi tumutulig sa Katoliko na Yes. yung mahe sa Exodo 23:5. Pero kung nasusuklam man ang Panginoon doon sa Diyos-Diyosan, hindi ba nasusuklam yung Panginoon yung paggawa nila sa Putod yung signal mo, bro. sariling sikta nila nga maliwanag? Hindi. Putol yung signal mo, bro. Bakit kaya ito? Fernando? Yes. Putol yung signal ni bro. Hina. Hina, bro. Hina. Mahina. Sige. Saka na lang kung Nahina yung Dahil- signal mo, bro. Hindi ko Wala akong- maintindihan. paano ba ito? Mahina yung signal mo. So, Sige. Salamat na, Pader. Dahil pasensya, bro, sunod na lang, Pader. Sunod na lang. Sige, bro. Taga saan ka, bro? Bigon na. Tumigol, Katalibon. Atalibon. Sige, Dalawang bro. beses Sige. doon sa sa Valencia, Pader.
Dalawang beses na. Sige bro, God Nakapunta bless ka. ah. God bless din, Una, Brad. una sa Valencia, pangalawa sa sports. Mm. Salamat bro ha. Salamat din, As, Father. sige, thank you sa iyo, Brother Restituto. Next ko naman tatawagin ng mga hindi. Mahina sila ni Brother Restituto. Tayo kay Bro, Mary Jane. Gando, Yes. direct to the point lang bro para Straight mabigyan to natin ng pagkakataon yung iba. sige, sa lahat ng magtatanong ha, straight to the point. Straight to the point. So, dito tayo kay Mary Jane Perez. Mary Jane Perez, good evening. Stay na, walang daming kwento. Straight to the point. Hello, linaw po. Yes, go ahead, go ahead. Yung video balag. Hello. Yes, go ahead, go okay, ahead. Good. Yan ni Jane. Okay po. Ang tanong ko po, Father, kung meron po tayong sa prospects yung pwede po masangla, okay po ba na masangla siya kahit na blessingan o wag na lang ipa-bless po? Salamat. So kung na-bless na dapat hindi isanla dahil na-bless na yan eh. Ha? Kung na-bless na kapag yung bless na pagbili mo mawala yung blessing. Mm. So yung ang ibig sabihin po, Father, kung nakabili po ba, tapos sa bless, pagkatapos, kung di na po, tapos kailan isla, okay lang po ba? Wala bang, di pa bawal? hindi naman bawal pero yung blessing niya mawala. Ang blessing mawala. Mas mabuti na Mawala. siguro, wag na po. Wag na. Wag nang ibintay sanla. Dahil blessed na po eh. Wag lang isla kung ma-bless na po siya. Mawala yung blessing niya kapag isanla mo. Dahil blessed na po. Yung bagay na na-bless, hindi dapat isanla. Yung mga, nakita mo yung mga nasa gilid ng simbahan, bili kayo ng tubig, na-bless na po ito. Mawalang bisa yung blessing dahil pinagbili mo. Nagsanla mo. Okay po pa kasi Wala-wala yung signal ninyo. alam. Aking signal yung pawala-wala. Sino lang sila? Ako? Sis? Hello? Yes, sis. Ako po nawala signal. Paputol-putol lang. Hindi ka nawala, paputol-putol. Kunin mo yung camera mo para... Sis, i-off mo na yung camera para diretso ka na yung signal mo. Para putol-putol kapag i-on mo yung camera mo. Lagi ka... sis, ano yung sunod mo na tanong? Ayan, okay. Okay na po ba? Okay na. Hello. Yes, Hello? okay na. Narinig na kita. Okay. Salamat po, Father Darwin, na naliwanagan po ako kasi may balak sana kaming ipabless kung meron kaming ganyan. Mas mabuti na lang, wag na lang. Wag na lang kung ano po. Kung sabi ka alahas siya ba na crucifix, parang ganon. So, yan na lang po muna, no? I-shout out ko na lang yung tagapakinig nandito po. Si Lisel, si Sister Lisel po, si Carol, si Cristo Toto, na yung kaibigan ko nandito po. At sa'yo po, Father Darwin, thank you po sa pag-entertain po, Brad John Ray, at sa Perez family po na nakikinig po yung mama papa ko po. At sa lahat po mga blind na kasamahan ko po na laging nakikinig ng punto per punto kahit nasa YouTube lang po, si Sis Charisan po at saka si Brother Noriel, si Sis Opel po nasa Bukidnon po.
At sa lahat ko na lang po na hindi ko na may isa-isa kasi alam ko marami pang nagtatanong po. Salamat po, Father Darwin. God bless you. I love Salamat. you. God all. bless. Po kayo po. God bless Sister Mary Jane Perez. Bro, dyan Okay. daw. Okay, thank you kay Mary Jane Perez. Move naman ako ngayon sa isa pa, si Bro Dons Taiwan. Bro Dons Taiwan, good evening. Bro Dons Taiwan, unmute bro, unmute. Unmute. Yun. Good evening, bro. Good evening bro, go ahead. Good evening, bro. Dons. Yung Father, tanong ko lang sa proper way sa fasting o sa abstinence. Sa Ash Wednesday, simula na ba yon hanggang Yes, yes. Good Friday? Good Ang- Friday. Magsimula na tayo. Yung Ash Wednesday and Good Friday, fasting and abstinence yun. Dalawa. Fasting and Oo. abstinence. Yung abstinence, every Friday po. The whole Fridays of Lent. Abstinence po yun. And then, yung fasting, one full meal. One full meal. Yung dalawang meals, kalahati lang doon. At kung para maging meaningful yung fasting mo, yung budget mo sa first and second, pwede mo i-share sa mahihirap. No? Maging meaningful yung fasting mo. And then, abstinence, every Friday po. Yung pag-avoid natin pagkain ng karne. And then, ang fasting, 18 and 59 to 59 years old. So, yun po yung age required. And then sa abstinence, 14 years old to above. Yun po, kapatid. At yung mga may sakit, exempted po. Lalo yung mga terminally ill. Exempted po sila dito. Okay lang tinapay, Father. At saka kape. Yung, Okay. Okay, kapatid. oo. At hindi lang pagkain pwede din yun natin mga kasalanan. No? At yun ang sinasabi ni Pope Francis, di ba? Fasting, not only fasting from eating, yung sinabi ni Pope Francis na fasting, research ko muna. Maganda itong ni Pope Francis, sabi niya, what are you giving up for Lent? It's a question a lot of people will get these next few days. If you want to change your body, perhaps alcohol, sweets, cigarettes is the way to go. But if you want to change your heart, a harder fast is needed. This narrow road is gritty, but it isn't sterile. Sabi ni Pope Francis suggests that even more than sweets or alcohol, we fast from indifference towards other. Fast from hurting words and say kind words. Fast from sadness and be filled with gratitude. Fast from anger and be filled with patience. Fast from pessimism and be filled with hope. Fast from worries and have trust with God. Fast from complaints. Contemplate simplicity. Fast from pressures. Be prayerful. Fast from bitterness. Fill your heart with joy. Fast from selfishness and be compassionate. Fast from grudges and be reconciled. Fast from words, be silent and listen. So, yan ang ganda ng, hindi lang fasting sa pagkain, no? Fasting din sa pagsasalita ng masama, pag-iisip ng masama, paggawa ng masama. Yan ang pinaka mabisa o maganda na gawin natin this Lent season, kapatid. Okay, Father. Next Father, question. Sa Taiwan ka ngayon, bro? Yes, Father, trabaho. Nagtrabaho ka ngayon? Anong oras ngayon sa Taiwan? Pares lang, dyan. Napares lang. Alas 11. Oo. Alas 10. Malapit ang alas 10. Oo. Ano pa yung Next tanong mo, next bro? question bro. Yung pangalawa ko, Father, yung sa
Hindi ba yun binago yung rosary natin sa simbahan? Kasi yung old rosary ko, prayer guide, yung Huwebes niya, The Mystery of Light. So ngayon, yung narinig ko na bago, luminous, pares lang ba yun? Mystery Yes. Light at saka Luminous is luminous. light. Luminous is Okay. light. Pareho lang yun. Magkaiba lang yung term, pero the same meaning, kapatid. Kasi parang in-upgrade ba? Oo, magkapareho lang yun, kapatid. Ah, Luminous and light. Light is luminous. Pareho lang po yun, kapatid. Oo. Inad po yung Mystery of Light ni John Paul II. Tatlo lang yun, di ba? Mystery, sorrowful mystery, joyful mystery, sorrowful mystery, glorious. So, yun ang ina-add ni Yes. Pope Francis, Pope John Paul, yung luminous mystery The or light second. mystery. Oo. Kapatid, Okay, Father. God bless, Last, bro. Father? Don. Oo. Yes. Last na tanong ko, Yes. Father. Oo. Yung simula sa daily, according sa daily life prayer ko, tapos regular confession and then communion, mass every Sunday. Tapos yung mga habitual sin na wala. Pero ngayon parang nakulangan ako. Nung simula nung ni-research ko yung mga life of the saints. Kasi every work ko, every hour pa ako may silent prayer. Wow. Tapos ino-offer ko lang yun sa ino-offer ko lang basta. So ngayon, hindi ba yung tanong ko, Father, di po ba yun spiritual addiction? Parang may doubt ako eh. Kasi parang nasa isip ko, parang kinuha ko na yung prayer ng mga saints ba? Kaya epektibo siya. Hindi naman yun spiritual addiction dahil yung lahat ng ginagawa mo ay kinoconsecrate mo sa Panginoon. Ang spiritual addiction, nandun ka lang sa Adoration Chapel, hindi ka na nagtatrabaho, di ba? May every hour nagsagawa ka ng silent prayer. Maganda yun. Maganda. The best na unexamined life is not worth living. So, every hour nagsagawa ka ng examination of conscience, nagdadasal ka, maganda yon. The more productive ka sa trabaho mo. Kasi yun yung nabasa ko kay St. Teresa of Lisieux. Parang Maganda simple yun. lang. Simple na kahit example, mag-start ka na ng trabaho mo, mag-post ka ng ilang minuto for silent prayer, maganda yun. Maganda. Pinaka-the best na gawain mo. Galing sa santo yan, di ba? Hindi naman yung spiritual addiction. Yung spiritual addiction, hindi ka na nagtatrabaho. Doon ka na harap ka lang sa Adoration Chapel. No? Gusto ko na dito na nakatulog. It's a spiritual addiction. Yun it is a spiritual nourishment yung ginagawa mo, kapatid. Okay. Father? Salamat, Father. God Yun bless, na yun. bro. Don, Okay, thank you. Shout out ko lang kay Bro Jared, idol ko yan. Magaling yan sa Jared. debate. Nanonood pa si Jared ngayon. Batang-bata pa ba? Ang galing niya. Yes, gifted yun, gifted. Oo. Salamat, bro, ha? Okay, thank Pray you. ko yun. Sige, thank you, bro. Salamat. Andyan si Brother Jared sa Zoom ngayon. Brother Jared, yes. good evening. Dito pa si Brother Jared, Magandang gabi mga kapatid, kay Bro Dons, yan, kita kay Father Darius. Brother Jared. Dito pala, Brother Jared, may gustong kumausap pala sa iyo kung available ka bukas ng gabi. Congrats pala bro Jared sa debate mo kanina, ang galing. Sige po, kanina, may dialogue. Sino man ka-dialogue mo, bro? Bro, Father, born again, si Butlay. Si Butlay. Si Butlay pala. Si Butlay. Susunod na yun sa'yo. Ipit, Father. Panoorin ko yun. Siya nga pala, Brother Jared, may gustong kumausap sa iyo. Mukha yata nga Liporis ni Kibuloy.
gusto kanyang makausap. Ewan ko lang kung ano kayang reason, makipagtalakayan siguro. Makipag-communicate lang ako sa kanya. Ipapasa na yata ni Buloy yung kanyang kapangyarihan kay Bro Jared kung tanggapin ba ni Bro Sige, Brother Darwin, go ahead. Ay, mag-blessing na tayo. 9:45 na. Pasensya na kayo. Pumupunta ako sa kabundukan dahil nagsagawa tayo ng education, motors education sa mga kasamahan natin, sa mga Katoliko para sa clean and honest election po. At magpa-file po tayo ng kaso sa mga politiko ng gagamit ng pera po para yung sistema natin, yung corrupt system ang kalaban natin, hindi naman politiko, hindi naman yung mga kandidato. So, lagi natin silang dinadasal at sinasali sa ating mga misa for enlightenment, for clean and honest election po. Para yung nanalo na dahil sa pera, ipa-disqualified natin. Para yun po yung legal action natin dito sa Valencia, Bohol. No? At sana ipagdasal ninyo yung legal action natin at pati na din yung mga kandidato. No, we do it because of love. We are ignited by love and mercy. Yan ang pinagawa natin. At salamat na nandito, Brother Jared. Nandito pala si Brother Jared. No, patuloy ka kapatid sa pagsiwalat, yung inspiration, yung zeal, patuloy ka no, hanggang sa huling hininga natin na dapat yung zeal natin, kung zealous ka puno ka ng zeal nung una na tatag lang ng tao yung pinaglalabanan mo, dubli na ngayon dahil ito ay tatagpo ng ating Panginoon. At before ako mag-bless muna ako sa mga religious items ninyo. And then unahin natin yung olive oiling, rock salt ninyo ha. I-press natin. By the way, itong bless natin, secondary lang po ito. Mas mabuti na actual. Punta kayo sa pari ninyo. Last resort na po ito. Dahil merong mga pari hindi mag-bless. No? So kung merong mag-bless, doon kayo magpa-bless ha. No? Unahin natin yung salt ninyo ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through the sayings of the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness without purified salt, for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine in your goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and an assault from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt na po yan. Sunod nating i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of war. Hearken to our prayer, pouring for benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm,
Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious three triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the living enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. Sunod natin ang olive oil ninyo. God's creature oil, it casts out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let our Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations. It is pale driving afar from this creature oil. It would bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, you have ordained it to the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing, in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man. Made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of innocent serpent through Christ our Lord. Amen. Amen. Yung olive oil niyo ay holy and exercise oil na po yan. Sunod, yung incense niyo, candles, cross, crucifix, Benedictine cross, bells, medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, lahat ng mga general blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted, your priests and people, to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. When clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Holy and exercise sacramentals na po yung mga nasa inyong kamay. Isunod natin ang unwending of senses. Sacramentals po ito ha. Yung unwending of senses natin. Hanapin ko muna ha dahil
Nandito. Bagong revised handbook po ito ni Father Kabating. Maraming mga dinagdag na mga prayer. At gamitin niyo yung Holy and Exercise Oil ha, para sa blessing natin sa inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bow down your head, mga kapatid. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Magsign on the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Yung mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Yung mga bibig. I consecrate your chest that you may believe in God. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang inyong mga paa. I consecrate your whole being, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. So kain ka ng kaunting salt po. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kanina mga kapatid, meron akong ini-exercise at yung pumasok niya ay ang daming mga espiritu po pumasok niya at yung spirit of incubus. Yung spirit of incubus, meron espiritu na kipagrelasyon sa katulad natin na tao. At sabi ng demonyo kanina, Darwin, hindi ko makuha siya. Hindi namin siya makuha dahil kasal siya sa pari. Yan po ang dahilan bakit hindi namin siya makuha dahil siya po ay kasal ng pari. At gustong-gusto ko siya. Pero hindi ko makuha siya dahil kasal siya sa pari. Grabe, no? Very, yung revelation. Hindi nga ako nagtanong eh. Yung demonyo, spirit of incubus, yung spirit of incubus or succubus, mga espiritu po yon na nakapagrelasyon ng mga tao katulad natin, no? So marami natin yan naririnig sa mga radyo, naririnig natin may asawa na engkanto, ganon, no? At sa ministry ito ay lagi natin yang na-experience. Kanina din, na-encounter natin si Beelzebul. Grabe, 13 years old. Ang lakas ng batang ito. At sinabihan pa ko ng demonyo, I am the prince of demon. Ako po si Beelzebul. At dahil sa'yo, Darwin, itigil mo. Ito po, naka-record po ito, no? Naka-video, no? Sabi ng demonyo ni Beelzebul, itigil mo yung pagsasalita mo sa katotohanan, no? Dahil sa pagsasalita mo sa katotohanan, Darwin, marami ang mga pamilya namin o family members namin na na defeated, natalo po kami, no? And then nagagalit yung demonyo. Yung mata niya ay grabe yung tingin niya sa akin. Maghanda ka, Darwin, ipupusis ka namin. Sabi ng mga demonyo. At natigil na lang, natapos na lang yung exorcism. Natatapos. Lamba. Bro? Lamba.
Sino ba yun? Bro, Jando. So, yun mga kapatid na karanasan ko kanina. Grabe yung mga harassment. 6 po yung ine-exercise ko kanina. Salamat sa Diyos. Yung isa na babae na liberate na po. Grabe, ang saya niya. Sobra yung saya niya dahil galing pa siya sa Mindanao. Kasi yun pupunta lang siya dito for solemn exorcism. At sa wakas mga kapatid, itong babaeng ito ay lumapit sa exorcist nila doon at hindi active yung exorcist nila. Natakot daw at lumapit din siya sa obispo nila. Natakot din daw, no? So pumunta sila dito at sinabihan ako ng demonyo, takot yung exorcist sa amin. Takot yung obispo sa amin. Ikaw pa kaya? Pero hindi naman ako ang magpalaya sa kanila. So nag-focus lang ako sa prayer at kanina pa po, 3 times natin nabigyan ng solemn exorcism. Wala na pong reaction. Yung mata niya ay normal na po. At sa sobra niyang galak, sa sobra niyang tuwa, dahil wild na wild po siya, nung una at pangalawa naming exorcism, wild na wild po. At sa pangatlong exorcism natin, ay wala na talagang trace sa possession po. At niyakap niya lahat ng team, pati na yung tabernacle dahil sa kaligayahan niya. At siya po ay close na close sa mga pari doon sa kanilang diocese, no? At sobrang tuwa niya, no? At sabi niya, pabalik ako dito, Father, at mag-share ako. Dahil very religious ako. Share ko sa buong mundo ano yung mga doorways sa aking buhay, no? At sobra siyang galak. At yung lahat ng ito po ay dahil sa Panginoon because of the greatness of the Lord. And we are just before the Lord, we are nothing. Father Darwin is nothing before the Lord because we are created from nothing. At sa lahat ng mga biyayang natanggap natin, let us glorify the Lord. Hindi po ito para sa atin. We are nothing. No? Wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. At patuloy tayong magdasal. Ipagdasal niyo po yung mga kasamahan natin, yung team natin, na doble yung kagalakan. Araw-araw po, doble yung kasiyahan sa pagbigay sa sarili because we are unprofitable servant. We are unworthy servant before the Lord. At pasalamat lang tayo dahil buhay na buhay tayo ngayon. At itong buhay natin ay ibibigay natin sa Kanya. No? At magpasalamat na lang ako kay Brother John Ray na nandito, Brother Windel, Brother Tata Rosal, Brother Romel, Brother sino pa nandito? Sister Edna, Brother Angel, na marami tayong matutunan sa kanyang mga magandang mga reflection. At si Brother Jared na nandito. Salamat Brother Jared, patuloy ka. At ang Diyos na ang magpuspos sa mga kaalaman na kailangan natin sa pagpatatag ng pananampalataya ng mga kapatid natin. At pasalamat din ako sa walang humpay na suporta ninyo at nakabayad na po tayo sa 17 seminarian. Salamat po sa inyong generosity po. Salamat po. Nakapadala tayo ng 72,000 sa seminarians at ngayong nakabayad na po tayo. Salamat po sa inyo. At ngayon naman, March 22, may sports and evangelization po tayo. Hindi na po isang barangay po. At dahil maraming na-encourage sa panonood ng ating programa, nag-invite po ang isang lungsod sa Batuan, Bohol. At hindi na po baryo yung makakainin natin, buong lungsod na po. At sana magpatuloy kayo dahil gagastos tayo sa flower decoration na malalanta lang. Lalo na maggagastos tayo sa evangelization. Ang salita ng Diyos ay hindi malalanta. Mawala yung lahat. Mawala yung langit at lupa, pero yung
salita ko ay nandyan. So kung gastos tayo sa Bulaklak during fiesta, 60,000, 80,000, lalo sa evangelization. Kung gagastos tayo sa decoration, gagastos din tayo sa evangelization. Amen? So hindi na buong ano lang, buong barangay, buong lungsod po. At si Bishop Abet ay binibigyan na ako ng special ministry. Magpo-focus na po ako sa soul and as a ministry of exorcism po. So makalibot na tayo sa mga parokya. Hindi lang sa barangay, kundi sa mga lungsod na. So dadami pa yung ma-evangelize natin. So pakiusap po, continue spiritual support to us, from you, moral support, at yung spiritual ninyo, yung dasal ninyo ang pinaka-importante. At pangatlo, yung financial support ninyo, malaking tulong po. At sa last week, nagpadala din tayo sa Catholic School ni Father Albert Aldia. Taos puso po silang nagpapasalamat, no, sa inyong generosity. At nakatulong din tayo sa mga 15 evangelizers dito sa Diocese of Tagbilaran at pati na sa ibang diocese po. So maraming salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan ninyo. At alam naman ng Panginoon ang kabutihan na galing sa puso natin. So maraming salamat. Meron ba akong hindi na-mention, Brother Jando? Yung nanay ni Brother John Fernando Brother Darwin is napaso daw sa rosary. Nadala niya. Alam mo yun? Ngayon lang. Ngayon lang nalaman yun. Brother Jared, anong nangyari, Brother Jared? Nandito po bro ay Father Darwin Oy, ang ganda si Bro Arnold. ang ganda ng gupit ha. Akala ko Ang galing military po kasi ha. yun. Anong nangyari, Brother Fernan? Ano po, yung kapatid ko po kasing bunso, napaglarawan po yung rosary na krus po. Kasi dinikit po doon sa balat ng nanay ko, namula po. Tapos po doon sa may ulo naman po, nilagay po nung kapatid ko na makulit po kasi yun eh. Napaglaruan po. Ayun po, naglagas po yung buhok kahit po yung picture. Ito lang po. Anong sabi ng nanay mo? Meron daw picture. Ayun po, Brad. Ano sinabi ng nanay mo, bro? Yung picture Ayun niya. po, yung napasok po daw siya eh. So buti Kita, papuntahin mo Brad. yung nanay mo dito. Sige po. Meron kang picture dyan, bro? Ito po, Brad. Asan? Hindi malinaw. Send mo lang ni Maano Brother ka- Jando. Brad, I-send mo lang sa akin, bro. I-send mo lang sa akin, bro, para ate forward kay Brother Darwin. So kita mo, Brother Jared, yung rosaryo ha. Kita mo ngayon bro, makita namin. Hindi basta-basta yung rosaryo, Brother Jared ha. Sana kayong dalawa nagro-rosaryo na kayo, no? Ay, Mama Mary is with us always. No? Kasama natin yung ina ng ating Panginoon. Salamat, Brother Jan Fernan ha. Just imagine ha, napaso. So, posible may mga occult practices yung pamilya nila, no? And sino pang hindi ko na-mention, bro? Mention mo na lahat yata. Mention na. Salamat ha. At i-bless ko na kayo lahat ha. Alas 10 na. Salamat sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So good night sa inyong lahat ha. Fighting Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you, Brother Darwin. So atin na ibigas ng mga kasamahan para sa kanilang huling mensahe at pasalamat. Rajando. Yes! Sandali. Ano?
May pumasok kanina, ang pangalan niya, Katoliko Pagano. Nag-play siya ng video dyan na about sa mga Nazareno ata yun. Tapos binalikan ko po yung mga nag-live, yung kay Brother Wendell, na-catch niya. Tapos nakalagay ay makikipagtalakayan daw. Ano na lang, pakisagot. Makipagtalakayan. Wala naman siyang audio. Hindi. Nandyan pa ba siya ngayon? Nakikita ko yung pinapalabas niya. Wala naman siyang audio. Yun na nga. Maganda dyan, bro, baka dyan gusto to, niyang ano. bumalik. Kung ano yung sagot mo dyan. Kasi baka nanood lang na lang siya sa live. Kasi nung, in-stop ko yung video niya. Kasi, Ganito na lang. Kung hindi tayo naririnig ni makipagtalakayan dahil wala naman siyang audio. So masasabi ko lang ganito. Bukas ng gabi, Monday night, di ba? Bukas ng gabi, magla-live ako straight to the point. nandyan pa. Kung sakali may papasok para magkipagdiskusyon, i-welcome natin. Halimbawa, papasok si Brother Jared bukas. O siya yung magkipagdiskusyon, moderator lang ako. Andiyan si Brother Jun Ray, moderator lang ako. Nung masyado ba dyan do, nag-post ako ng yung lang 35 seconds lang doon sa kaabag simbahan ko niya. Yung about sa walang gawa is batugan. Sinagot ako ni Bro James. Hinamon ko, ayaw man mag-reply. Si Rian Puentes naman, hinamon ko naman sa 10%. Hindi naman siya lumaban kasi hindi naman daw against ang Roman Catholic sa 10%. Sa mga gusto magkipagtalakayan diyan, sabihin nyo lang, magkipag-communicate lang kayo sa amin, lalo na sa akin. Okay, Brother Jared. O kahit sino. Umihina ng pwersa ng mga ang mga protestante ngayon kasi si Jared aglakas. Parang super typhoon. Ito Jared. Sa mga gustong magipagdiskusyon, kontakin nyo either si Junre, si Jared, si Aljan, si Romel, o ako. Yan. Kahit sino sa amin ang kontakin nyo, sabihin nyo lang. Makipagdiskusyon kayo at schedule natin yan ang ating doctrinal talakayan sa Monday night. Okay? Ulitin ko sa mga gusto makipagdiskusyon dyan na taga-ibang sekta, kontakin nyo lang either si Brother Junre, ang kanyang Facebook ay Yesumar, si Brother Jared Almazora, kontakin nyo rin yan, si Brother Romel Palma, Brother Aljan Bagatnan, o ako. Kaming 5 ang kontakin nyo sa mga gusto makipagdiskusyon at ating schedule yan sa Monday night, doctrinal talakayan. Okay? Open tayo, magla-live tayo, magla-live ako bukas sa straight to the point, doctrinal talakayan para mapanood natin yung magandang banggaan. Kung sakali may papasok makipagdiskusyon, be ready kayo. Okay? Ating unahin sa pagbigay ng huling... Yung makipagtalakayan, yung mga pinapakita niyang mga video, puro kalaswaan, bro. Ay, ganyan talaga yan. Actually... Meron ba? Saan dito? In-off ko kasi ang lalaswa. Ganito yan, Grabe, no? Ito maganda rito. Kasi, yung mga nasa ibang sekta, gaya ni Brother Jared, Amik Taglinaw, na nagkatoliko, pagpunta nila dito, pinagbibintangan sila ng kasinungalingan. Halimbawa, si Amik Taglinaw, sinasabihan siya, nagkatoliko lang naman si Amik kasi yung kanyang bao-bao, bigay ng katoliko yan. Dinipensahan naman ni Glenn Alado. Bao-bao, bro. Ano bao-bao? Yung parang motor ngayon na bro, yung parang bang modelo ng tricycle sa Thailand. Yung 3 gulong ba na umaatras, mabilis pa sa kotse. Anong tawag doon? Parang chariot, bro, ba? Mabilis pa sa kotse yun.
Ang tawag namin diyan bao-bao. Pinagbintangan si Amek Taglinaw na binigyan na siya ng Katoliko, kaya siya nagkatoliko. Sige, gawin nyo lang yan. The more na ginagawa nyo yan, the more nakikita ng mga nagbalik sa Katoliko na talaga mga sinungaling kayo. Halimbawa, kanina sinabi ni Brad Bong. Sabi niya tinira daw si Jared ni Esel. Tinira daw ni Esel TV si Jared. Mayroon siyang sinabi na nakalimutan ko sinabi kanina, di ko natandaan yun eh. Basta ating panoorin yung latest na video ni Esel TV, tinira niya si Jared. Pakinggan ninyo yung mga tirada niya doon. Pag nakarating kay Jared yun, makikita ni Jared kung gaano talaga kabintangero ang mga ibang sekta. At pabor sa atin yan, sa mga nagbalik sa Katoliko. Dahil kita nila kung gaano sila pinagbibitahan ng kasinungalingan. Oh! Yan ang mixer mo? Yeah. Ay, pareho kay Ate Edna na model. Madali lang yan. Oo. Siya, magaan lang. Oo. Hindi ko pa alam kung paano gamitin to. So, sige. Turuan lang kita kung paano gamitin yan. Bukas ng gabi na lang siguro sa live. Habang nagla-live tayo. Habang wala paano kita tuturuan kung nagla-live tayo? Turuan din natin yung mga kapuntos. Sige. Mag-ready tayo bukas ng gabi para sa wala namang magawa bukas, walang talakayan. So i-live na lang natin habang tuturuan mo ako. Pag may pumasok. Hindi, mag-open tayo ng doctrinal talakayan, baka sakali may pumasok, magipagtalakayan. Open tayo. Ang magre-request lang ang bibigyan natin ng ng Zoom ID para masubok yung kanilang Pwede ba bro, yung Ano nangyari? Ano nangyari sa mic mo? Hindi kita marinig. Narinig ko. Wala kang narinig na words. Narinig ko yung Wala kang naririnig. Narinig ko lang is lakas. Hindi ka na marinig, Brother Junre. Ugong lang, Bro Junri. Ugong, bigla. Ugong lang pala. Ugong lang pala tawag pala doon. Ugong. Pinatay ko muna para baka yan. Narinig na kita. Check. Ayan na. Pinatay ko muna kasi baka yung mic ko kasi, di ba, wala pa yung cable ba para sa mixer. Pwede ba ito sa muna? Hindi no? Basta hindi lang USB mic, pwede yun. Basta hindi lang USB mic. Anong USB? USB mic? USB nga yung USB pa wala pang wala pang cable eh. Hindi pa dumating eh. Bro, kanina pa yung Jonas Valedor na yan, yung kahapon yan eh. Hindi yata Pasensya na ba the Angel? 10:80 na talaga. Pag sinagot pa natin yan, abutin tayo ng alas 11 dito. Bro, So, Jonas, kung hindi, sabi niya kasi yan eh. Magpaano ka, i-send mo ko ng message. Sabi niya may siya, pero hinihintay ko yung mo kanina, bro. Okay pa sana kanina. O kaya bukas ng gabi, okay, wala kaming punto por punto. Doon ka na lang may tatanong siya personal. Dapat yata kay Father Darwin yan. Pero sabi niya, mahirap yung personal, bro, kasi pahirapan ka dyan. So, hindi sinabi niya kung available daw ako. Bukas ng bandang gabi, bro, ako, daw ako sa akin Diyos siya yata. May personal na itatanong lang. Bro, at least nandiyan ka, habang nakikinig ka, bukas mag-friend request ka para alam ko na ikaw yon Jonas, di ba? So, bro, bukas na lang. Angel. Yes, Bigay ko yung account niya sa'yo. Hindi, inintay ko nga na siya magkusang kung talagang interesado ba. Na siya yung mag-friend request, tanggapin ko na lang. Kasi ang dami nagpa-friend request din, pasensya na po kayo dahil talaga yung oras ko lang. No? Ito kasi importante daw tungkol dun sa something personal.
So, Bro Jones, ano na lang, kung talagang interesado ka, mag-friend request ka, tingnan ko bukas na mga bandang gabi. So, yun lang, Bro Jando. Okay, Oh, thank you sa iyo. bro, bali, Ah, saan yung magiging ano ko nito pag maikabit na? Sa ano yung magiging monitor? Yung laptop? monitor mo? Eh, yung computer na gamit mo. Dito pa rin nilabas yung monitor. Oh, So, paano to? Yung from mixer to computer, hindi computer to mixer? ano yan bro? Baliktaran yan bro. Computer to mixer, mixer to computer. Yan ang mangyayari dyan. Okay. Ganun pala yun. Oh, Mm. baliktaran yan. So, pwede na kahit wala akong tawag dyan, yung speaker. Wala ka speaker? Oo. Headset lang gamitin mo. Pwede rin speaker. May speaker ka dyan. Gamitin natin yan. Nalito talaga ako ba? Di ko alam kung paano ito ikabit. Basta bukas na lang. Turuan mo ko bukas. Hindi ako marunong nito. Sige. So, yun na lamang po ang ating tampok ngayong gabing ito. So, huling mensahe at pasalamat at yung unahin si Brother Romer. Brother Romer, ikaw muna mauna, Bro Romer. Okay, maraming salamat una sa Diyos, mahal na ina, at sa lahat ng mga nanonood. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, atin na may bigyan ng mga nyo kay Brother John Ray naman. Brother John Ray. Yes, good. Maraming salamat pa dyan do. So, sa mga kapuntos po, maraming salamat sa lahat, no? At we're so blessed na dito na naman si Father Darwin, nakapagbigay naman sa atin ng mga sacramentals. Kaya papurit pa salamat sa Diyos. So, see you tomorrow, mga kapuntos. At magla-live pa rin kami ni Brother Jando para sa mga talakayan kung meron man, papasok. At by the way, marami palang nagbigay sa akin ng mga video na pinapasagot. So, abangan nyo po, mga kapatid, no? Mayroon akong 4 na yata yung na-receive ng mga video, pinapasagot yon. So, abangan nyo po yung magiging live ko sa po yan, sa Kaabag sa Simbahan Facebook channel natin. Inaano ko lang yung oras kasi kakarampot kasi oras ko dito sa bahay. So, God bless all. See you tomorrow. Back to you, Bajando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. Ito na may ibigay ng mga yon kay Brother Jared. Brother Jared, meron kang uling mensahe at pasalamat? Yun lang mga kapatid, gawin natin kung ano yung alam natin gawang mabuti. Dahil pag hindi natin ginawa yun, tiyak, kasalanan ang mangyayari sa atin. 4:17 ng Santiago. Ayun lang. Yun na nagugustuhan ko, Brother Jared. May kaakibat. Mabili si Jared sa talata. Lugi tayo dyan. May kaakibat na talata Lugi tayo dyan. May mga talata si Jared. Okay. So, atin namang ibigay naman ngayon. Dito naman tayo kay Brother Angel Santos. Huling mensahe at pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No? Muli isang malaking pasasalamat. Unang-una po sa Diyos, sa Kanya lahat ang kalwalhatian at kapurihan. No? Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po, Mama Mary. At thank you po sa lahat. At kay Father Darwin. At kay Brother Jared. No? Napaaga yung paaga yung conversion at napaaga yung pagiging debater agad-agad. Pabilis agad. Bilis. Para kasi si Levi. Si Mateo. Pagtawag nga agad-agad. No? Si Levi na yung ebanghelyo natin. So, salamat sa Diyos at talagang alam ng Diyos kasi kung sino yung naghahanap ng katotohanan. Hindi ka kasi fanatic, so fanatic ka mismo sa katotohanan. Yun ang pinakamahalaga, kaya ginagamit ka ni Lord. Sana gamitin mo yan sa kabutihan at sana marami ka pang mailigtas na kaluluwa pabalik sa tunay na simbahan. Tandaan po natin, Daniel chapter 12 verse 3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Amen. So, paalala po ng ating ebanghelyo kanina, no, bago tayo matulog, bago napakaganda na sinabi natin Panginoon sa Kristo, no, nasusulat. Yan, Diyos yan na yan, nagsasabi, nasusulat. Ibig sabihin pala, ang buhay natin, lahat ng ginagawa natin araw-araw, dapat pala ayon sa nasusulat. Amen. Ila po, naway
Marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone.